Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 121, maghanap ng mga pahiwatig. Pagkaalis ni Elder Feng, bumalik si Xingju sa kanyang silid. Comfortable siyang nahiga sa kanyang kama at muling binuksan ang painting ng unang Pavilion Master. Siguro super expert ang unang Pavilion Master, di ba? Medyo nananabik na sabi ni Xingju habang nakatingin sa gwapong lalaki sa painting na may hawak na silver sword at nakasuot ng puting robe. Ito ay dahil naisip niya na ang unang henerasyon ng Pavilion Master ay dapat na isang napakahusay na eksperto sa nakaraan. Matapos umanga sa kilos ng unang Pavilion Master, iningatan ni Xingju ang pagpipinta. Pagkatapos ay inilabas niya ang tila ordinaryong kwintas at pinagmasdang mabuti. Kahit na hindi masabi ng kanyang sariling amo kung ano ang espesyal sa kwintas, hawak pa rin ni Xingju ang isang kislap ng pag-asa at gustong makahanap ng isang bagay mula rito. Gayunpaman, pagkatapos suriin ito ng mahabang panahon, hindi pa rin masabi ni Xingju kung ano ang espesyal sa kwintas. Essence. Essence. May kaugnayan kaya ito sa Essence Temple. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ni Xingju ang salitang essence na nakaukit sa kwintas na mahabang panahon, bigla niyang naisip ang Cultivation Pavilion ng Main Pavilion. Essence Temple. Ang Essence Temple at ang Heaven Series Examination Hall ay personal na itinayo ng unang Pavilion Master. Pareho silang mystical, kaya nahulaan ni Xingju na ang kwintas ay maaaring nauugnay sa Essence Temple. Relate man o hindi, bukas ko na lang malalaman. Bagamat naisip ni Xingju na ang kwintas ay maaaring nauugnay sa Essence Temple, wala siyang gaanong pag-asa. Matapos itago ang kwintas ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa Dreamland. Bagamat isang hindi malilimutang kaganapan ang nangyari ngayon, ito ay isang magandang bagay din para kay Xingju. Ang kanyang amo, na 3 taon na niyang hindi nakikita, ay talagang nagpakita ngayon. Bukod dito, ang kanyang master ay ang Great Elder ng Main Pavilion ng Yufeng Pavilion. Higit sa lahat, suportado siya ng kanyang amo. Sa makatuwid, ang mood ni Xingju ay hindi maaaring maging mas mabuti sa sandaling ito. Sabi nga sa kasabihan, nasa sabik ang mga tao kapag nakatagpo sila ng mga masasayang pangyayari. Sa sandaling ito, mahimbing na nakatulog si Xingju pagkatapos maging masaya. Kinaumagahan, maagang nagising si Lin Yun. Matapos gawin ang kanyang pang-araw-araw na pagsasanay, tumungo siya sa Essence Temple. Ang kasalukuyang lakas ni Xingju ay hindi madaragdagan sa pamamagitan ng paglilinang araw at gabi. Sa makatuwid, pagkatapos ng kanyang pang-araw-araw na pagsasanay, nagkaroon ng maraming oras si Xingju. Dahil naisip niya na ang kwintas ay maaaring nauugnay sa Essence Temple, natural na gustong pumunta ni Xingju doon upang tingnan. Matapos makapasok sa Essence Temple, inilabas ni Xingju ang kwintas at inilagay ito sa kanyang leeg. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad patungo sa ikalawang palapag ng Essence Temple. Tingnan mo, hindi ba Xingju iyon? Hindi ba siya nahusgahan? Bobo ka ba? Ang guro ni Xingju ay ang Great Elder ng Main Pavilion. Kung gusto ng Great Elder na protektahan si Xingju, sino ang maglalakas loob na intindihin siya? Si Xingju ay isang eksperto na pumatay kay Bai Tianyu. Anong ginagawa niya sa Essence Temple? Wala naman dapat pakinabang sa kanya ang lugar na ito, diba? Pagkatapos pumasok ni Xingju sa Essence Temple, nakuha niya ang atensyon ng mga disipulo ng Main Pavilion. Maraming paksa ang umiikot sa kanya, at ang mga komento nila ay nasa buong lugar. Ang ilan sa mga babaeng disipulo ay patuloy na nakatingin kay Xingju na may pagsamba. Sa kasalukuyan, anuman ang lakas o katayuan, si Xingju ay mas malakas kaysa kay Bai Tianyu. Noong nakaraan, si Bai Tianyu ay naging puting kabayo sa puso ng isang bahagi ng mga babaeng disipulo. Ngayon, si Xingju ay naging puting kabayo sa puso ng karamihan ng mga babaeng disipulo. Gayunpaman, hindi pinansin ni Xingju ang lahat ng ito. Sa halip, dumiretso siya sa ikalawang palapag. Buzz. Habang gumagalaw ang hangganan, humakbang si Xingju sa ikalawang palapag. Gayunpaman, sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju ang isang malakas na pagbaril ng martial chi patungo kay Xingju. Gayunpaman, sa pagharap sa pag-ataking ito, ngumiti lang si Xingju. Gamit ang isang kaway ng manggas, madali niyang napigilan ang pag-atake. Pagkatapos, gumawa siya ng grabang motion gamit ang kanyang kamay. Ang rank 2 martial essence na umaatake kay Xingju ay agad na nabasag. Nang pumasok si Xingju sa ikalawang palapag sa unang pagkakataon, inatake din siya ng isang rank 2 martial essence. Sa oras na iyon, si Xingju ay kailangang gumawa ng malaking pagsisikap para patayin ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang Xingju ay nagawang harapin ang rank 2 martial essence na ito nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos, sinimulan ni Xingju na maingat na hanapin ang ikalawang palapag. Ang gustong mahanap ni Xingju ay may kaugnayan sa kwintas sa kanyang leeg. Kahit na ito ay isang talas-talas na uka sa pader na bato, kukunin ni Xingju ang kwintas at ilalagay ito doon. Sa daan, nakatagpo si Xingju ng maraming rank 2 martial essences. Gayunpaman, ang mga martial essences na kailangang gamitin ni Xingju para harapin ay madaling napatay ni Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pananabik ni Xingji para kay Li Xiaohan ay napukaw din. Noon, 2 buong buwan sila ni Li Xiaohan dito. Ang 2 buwang iyon ay masasabing ang pinakamagandang oras na naranasan ni Xingji. Habang si Xingju ay lubhang maingat na naghahanap, ilang araw ang tahimik na lumipas.
Sa ilang araw na ito, hinanap ni Xingju ang halos lahat ng sulok ng ikalawang palapag. Gayunpaman, wala pa rin siyang mahanap na may kaugnayan sa kwintas. Sa kabaligtaran, napatay niya ang lahat ng martial essences sa ikalawang palapag. Baka ba na-misunderstood ako? Si Xingju ay kasalukuyang nakaupo sa isang pader na bato. Medyo disappointed ang ekspresyon niya habang bumubulong sa sarili. Dahil sa sandaling ito, ang bakas ng pag-asa ni Xingju ay malapit ng tuluyang gumuho. Buzz, 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 buzz. Ngunit sa sandaling ito, sa orihinal na tahimik na ikalawang palapag, isang kakaibang tunog ang biglang umalangaw. Matapos marinig ang tunog na iyon, ang katawan ni Xingju ay hindi sinasadyang nanginag. Nakabukas na naman ang ikatlong palapag. Pagtingin sa direksyon ng tunog, nagtatakang sabi niya. Minsan lang daw magbubukas ang ikatlong palapag kada 2 taon. Ngunit ngayon, ito ay talagang nagbukas muli pagkatapos lamang ng 1 taon. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang gumalaw ang katawan ni Xingju. Pagkatapos, siya ay naging isang bug zone ng hangin at nagsimulang mabilis na lumipad sa direksyon ng tunog. Ang kasalukuyang bilis ni Xingju ay masasabing napakabilis. Para lang siyang palaso na umalis sa busog, sumusulong sa sobrang bilis nang hindi man lang bumagal. Sa sobrang bilis, napakabilis na nakarating si Xingju sa pasukan sa ikatlong palapag. Sa pagtingin sa madilim na lilang pasukan na dahan-daang umiikot sa kanyang harapan, muling lumitaw sa isipan ni Xingju ang eksena ni Li Xiaohan na nagpipilit na pumasok sa ikatlong palapag. Noon, upang mabilis na tumaas ang kanyang lakas, malinaw na alam ni Li Xiaohan na ang ikatlong palapag ay lubhang mapanganib, ngunit pinasok pa rin niya ito, na naging sanhi ng kanyang malubhang pinsala at halos mawalan ng buhay. Tungkol sa pinsalang natamo ni Li Xiaohan noong araw na iyon, naaalala pa rin ni Xingju ang napakalinaw. Sa oras na iyon, nagpa siya si Xingju na hindi niya hahayaang mangyari ang parehong bagay sa pangalawang pagkakataon. Siguro kung ano ang hindi ko makita sa ikalawang palapag ay makikita ko sa ikatlong palapag. Hayaan mo akong tingnan kung ano nga ba ang hitsura ng halimaw na muntik nang pumatay kay Xiaohan. Nakatayo sa harap ng pasukan, bumulong si Xingju sa sarili. Pagkatapos, humakbang siya ng malalaking hakbang at naglakad patungo sa pasukan sa ikatlong palapag. Buzz! Buzz! Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Xingju ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip na bumabalot sa kanyang katawan, mahigpit na ikinulong siya pababa. Ngunit biglang nawala ang lakas ng pagsipsip sa isang iglap. Nang mawala ang puwersa ng pagsipsip, natuklasan ni Xingju na nakapasok na siya sa ikatlong palapag. Matapos makapasok sa ikatlong palapag, si Xingju ay hindi nang ahas na magkaroon ng kahit kaunting kawalang ingat. Agad siyang pumasok sa isang estado ng pagkaalerto at maingat na inilibot ang kanyang tingin sa paligid. Ang ikatlong palapag ay hindi masyadong naiiba sa iba pang 2 palapag ng Essence Temple. Kung mayroong isang pagkakaiba, ito ay ang pagkakaroon ng abnormal na kapaligiran sa ikatlong palapag. Ang kapaligirang iyon ay magpaparamdam sa mga tao na ma-pressure, at ang abnormal na pressure ay nagdulot kay Xingju na hindi komportable. 2 oras lang daw magbubukas ang 3rd floor. Mukhang kailangan kong magmadali kung gusto kong makahanap ng clues. Sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na walang ikatlong baitang martial essence sa kanyang paligid. Pero alam niyang 2 oras lang magbubukas ang ikatlong palapag. Pagkatapos noon, isasara na. Sa madaling salita, kinailangan ni Xingju na bumalik sa loob ng 2 oras. Kung hindi, makukulong siya dito ng 2 taon. Palibhasa'y nakakulong sa ganoong kapaligiran sa loob ng 2 taon, wala pang iba, mamamatay siya sa gutom. Whoosh! Sa pag-iisip nito, hindi nag-atubili si Xingju. Siya ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong at ang kanyang buong katawan ay bumaril na parang palaso na umaalis sa busog. Sa huli, mabilis siyang sumugod patungo sa isang daanan. Ngunit pagkatapos maglakad ng kaunting distansya si Xingju, bigla niyang natuklasan na isang napakalakas na katawan ng enerhiya ang lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos, binagalan ni Xingju ang kanyang lakad at maingat na naglakad pasulong. Ito ay ikatlong baitang martial essence. Pagkaliko ni Xingju sa isang kanto, biglang huminto ang kanyang katawan. Dahil sa sandaling ito, isang kakaibang katawan ng enerhiya ang lumitaw sa harap ni Xingju. Ang katawan ng enerhiya na ito ay talagang isang hugis tao na balangkas. Ang mga mata ng balangkas ay walang katumbas na guwang, at may hawak itong 2 talon ng buto sa mga kamay nito. Bukod dito, nababalot ng golden aura ang katawan nito. Tila isang sumisikat na apoy ang unti-unting bumangon mula sa katawan nito. Ang hitsura na ito ay medyo katulad noong inilabas ni Xingju ang kanyang soul force. Ang gintong aura ay patuloy na umiikot sa katawan nito. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Xingju na ang gininto ang aura ay martial chi. Higit pa rito, ang antas ng density ay napakataas. Sa makatuwid, sigurado si Xingju na ito ang ikatlong baitang martial essence. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay ang ikatlong ranggo na essence of martial arts ay unti-unti nang namuo sa hugis ng isang tao. Kung mayroong pang-4 na ranggo na essence of martial arts, magiging kumpletong anyo ba ito ng tao? Whoosh whoosh. Ngunit habang pinagmamasdan ni Xingju ang martial chi, natuklasan din ng martial essence ang pag-iral ni Xingju. Pagkatapos, ikanaway nito ang mga braso at mabilis na lumipad ang 2 hugis gasuklay na gintong sword chi patungo kay Xingju.
Ang ikinagulat ni Xingju ay ang lakas ng sword chi ay talagang hindi kahit kaunting mas mahina kaysa sa Rising Dragon Blade ni Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 142, mas maraming kwintas ang nagpapakita ng kapangyarihan. Rising Dragon Blade, Blade Slash. Nang makita ito, si Xingju ay hindi nang ahas na maging pabaya. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at mabilis na nabuo ang dalawang Rising Dragon Blades. Pagkatapos, ikanaway niya ang mga ito at lumipad ang dalawang hugis gasuklay na Golden Light Blades patungo sa Golden Light Blades. Gumagundong. Nang magbanggaan ang dalawang talam, isang napakarilag at nakakatakot na enerhiyang alon ang nalikha. Kumalat ang nakakatakot na energy ripple at nakaharang sa buong lagusan. Ito ay talagang malakas. Sa pagtingin sa energy ripple na pumupuno sa buong tunnel, sa wakas ay nalaman ni Xingju kung gaano kalakas ang martial essence. Hindi katakataka na maging si Li Xiaohan ay nasugatan ng husto nito at muntik nang mawalan ng buhay. Uchi. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kumalat ang energy ripple. Pagkatapos, dalawang ginto at dilaw na light blade ang lumabas at lumipad patungo kay Xingju. Supreme Sword Art, Sword Shield. Sa pagharap sa mabilis na papalapit na Golden Sword Aura, ang ekspresyon ni Xingju ay lubos na nagbago. Sa ganitong kalayuan, si Xingju ay hindi nakaiwas o naka-counter-attack. Kaagad, iminagayway niya ang mga talon sa kanyang mga kamay at nagsimula itong umikot ng mabilis. Habang sumasayaw ang mga blades, agad silang nakabuo ng isang siksik na layer ng mga imahe ng espada. Rumble. Ang dalawang gintong sword aura ay mabangis na bumangga sa sword shield ni Xingju. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, ang sword shield ay nanginginig ng 2 beses. Gayunpaman, maswerte na hindi ito nawasak. Buzz buzz. Nang makitang matagumpay niyang naharang ang nakaraang pag-atake, mabilis na itinago ni Xingju ang kanyang mga talam. Malakas siyang humakbang pasulong at naghanda sa pagkontra. Gayunpaman, sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang matuklasan na may 2 light blade na lumilipad patungo sa kanya. Damit, nang makita ito, nadama ni Xingju ang labis na kawalan ng kakayahan. Kaagad, iminagayway niya ang kanyang mga talam at ginamit muli ang kalasag ng espada. Kasunod ng isang nakakabinging pagsabog, ang pag-atake ay sa wakas ay matagumpay na naharang ni Xingju. Gayunpaman, matapos mawala ang enerhiyang ripple, gumalaw ang figure ni Xingju at nagsimula siyang tumakas sa kabilang direksyon. Ang bilis ni Xingju ay napakabilis. Parang ihip ng hangin, mabilis siyang bumalik sa lugar na kanyang pinasukan. Ang ikatlong ranggo ng martial essence ay masyadong malakas. Paano ito napatay ni Little Han? Sabi ni Xingju na puno ng gulat ang mukha habang nakayuko sa lupa at humihingal. Natuklasan niya na ang ikatlong ranggo ng martial essence ay masyadong nakakatakot. Kahit na ginamit ni Xingju ang Rising Dragon Blade at Blade Slash, hindi niya ito patuloy na magagamit. Gayunpaman, ang martial essence ay maaaring patuloy na magpakawalan ng mga pag-atake na mas nakakatakot kaysa sa Blade Slash. Paano ito natitiis ni Xingju? Sa ngayon, nasa dilema si Xingju. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umalis sa lugar na ito o subukang muli. Kung aalis man siya sa lugar na ito, hindi niya alam kung kailan siya muling makapasok sa ikatlong palapag. Sa bagay, random na bumukas ang pasukan sa ikatlong palapag. Bagamat halos magbubukas ito isang beses bawat 2 taon, walang nakakaalam kung kailan ito magbubukas. Bukod dito, ang oras ay patuloy na nagbabago. Maliban kung may naghintay dito ng 2 taon, halos imposibleng makaharap ang pagbubukas ng ikatlong palapag. Gayunpaman, kung susubukan niyang muli, hindi kumpiyansa si Xingju na kaya niyang talunin ng ikatlong ranggo na martial essence. Higit pa rito, kung makakatagpo si Bo Qiao ng 2 martial essences, tiyak na mamamatay siya. Buzz buzz buzz. Ngunit habang nag-aalangan si Xingju, biglang umalangaw ang kakaibang ingay sa paligid ni Xingju. Nang umalangaw ang mga ingay na ito, ang ekspresyon ni Xingju ay agad na naging hindi magandang tingnan. Pakiramdam niya ay napakasama nito. Puno ng pagkabalisa, dahan-daang umangat si Xingju. Ang kanyang ulo. Nang makita ni Xingju ang mga bagay sa kanyang harapan, agad na namutla ang kanyang mukha. Iyon ay dahil, sa harap ni Xingju, mayroong higit sa 12 ikatlong ranggo na martial essences na dahan-dahang lumalabas mula sa iba't ibang daanan. Sa huli, buong-buo nilang pinalibutan si Xingju. Pagtingin sa 12 o higit pang martial essences sa harapan niya, ang mukha ni Xingju ay puno ng pagkabigla at takot. Hindi niya kayang harapin ang kahit isang third-rank martial essence, kaya hindi ba siya patay na? For sure. Sa pag-iisip nito, marahas na itinikom ni Xingju ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod at naghanda na tumakas patungo sa pasukan ng Spirit Formation. Dahil, sa sandaling ito, ang tanging magagawa ni Xingju ay tumakas. Kung hindi, mamamatay siya. Hindi pwede bi. Ngunit nang lumingon si Xingju, ang kanyang namumutlang mukha ay agad na naging walang magawa. Dahil, sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na may 2 pang ikatlong ranggo na martial essences na nakatayo sa pasukan ng Spirit Formation. Hindi lang nila pinalibutan si Xingju, hinaranggan pa nila ang daanan ng pag-urong ni Xingju. Sa pagkakataong ito, talagang nataranta si Xingju. Hindi niya maisip kung gaano siya kalungkot kung sabay-sabay siyang atakihin ng 12 ng martial essences. Buzz buzz buzz.
Ngunit sa sandaling ito, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang nangyari. Ang dose-dosenang mga martial essences ay talagang sabay na iwinagayway ang dalawang talon sa kanilang mga kamay. Habang gumagalaw ang dalawang talon, dose-dosenang gininto ang mga talon ng liwanag, na sinasabayan ng matalim na tunog ng hangin. Sumabog patungo kay Xingju mula sa lahat ng direksyon. Espiritual na pagsabog. Nang makita ito, lumitaw din ang isang malupit na ekspresyon sa mukha ni Xingju. Pagkatapos, sa isang dagandong, ang maitim na espiritual na enerhiya ay mabilis na lumundag at tinakpan ang kanyang buong katawan. Sa ilalim ng napakalakas na pag-atake, alam ni Xingju na hindi na mahahadlangan ang sword shield formation ng Supreme Sword Technique. Ang tanging makakahadlang dito ay ang spiritual explosion ng Instant Overlord Body. Rumble dagandong. Nang ang espiritual na enerhiya ay bumabalot kay Xingju, dumating na ang 12 ng sword chi. Sa huli, lahat sila ay damapo sa katawan ni Xingju. Maraming sword chi ang nagsalubong. Hindi lamang umalangaw ang isang nakakatalam na dagandong, nagdulot din ito ng sobrang nakakatakot na enerhiyang alon. Ang Golden Energy Ripple ay nagbuga ng nakakasilaw na gininto ang ningning at mabilis na kumalat. Tulad ng paglubog ng araw, tinusok nito si Xingju hanggang sa puntong hindi siya naglakas loob na tingnan ito. Chi. Damn it. May katalinuhan kaya ang mga bagay na ito. Nang mawala ang napakagandang energy ripple, lumitaw din ang figure ni Xingju. Sa sandaling ito, ang katawan ni Xingju ay ganap na binalot ng madilim na itim na espiritual na enerhiya. Gayunpaman, mas nabigla si Xingju nang matuklasan na ang 12 ng martial essences ay naging 12 ng martial essences. Higit pa rito, tumataas pa rin ang bilang. Sa pagharap sa lalong kumukulong martial essences, hindi lamang si Xingju ang nabigla, naramdaman din niya na hindi ito maisip. Ang mga martial essences na ito ay halatang pinupuntirya siya. Huong. Sa sandaling ito, ang ilan pang magaan na talem, na sinamahan ng malakas na tunog ng hangin, ay nagmula sa lahat ng direksyon, na sumasakop sa kalangitan at sumasakop sa lupa habang sila ay mabilis na sumugod patungo sa pagpapatupad ng parusa. Rumble dagandong. Nang matapos ang nakakabinging pagsabog, muling lumitaw ang figure ni Xingju mula sa umaatras na ripple. Sa sandaling ito, ang maitim na espiritual na enerhiya sa katawan ni Xingju ay nagsimula ng bumagsak. Maliwanag, ang epekto ng Overlord Body ay nagsimulang mawala. Damn it, patay ako kapag nagpatuloy ito. Si Xingju ay natural na pinakamalinaw sa sarili niyang sitwasyon. Nang maramdaman niyang malapit nang mawala ang epekto ng Overlord Body, nagsimulang magpanik si Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siyang anumang paraan upang harangan ang ganitong uri ng pag-atake. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, agad na nanlamig ang mukha ni Xingju. Bakas sa mukha niya ang takot dahil sa mga sandaling ito, ilang light blades na naman ang papalapit sa kanya. Isa pa, sa ganitong distansya, wala na siyang paraan para ipagtanggol ang sarili. Creak. Gayunpaman, nang ang mga light blades na iyon ay tumama sa katawan ni Xingju, bigla itong nagbago ng direksyon. Hindi talaga sila sumabog sa katawan ni Xingju. Sa halip, gumalaw sila sa mga damit ni Xingju at mabilis na lumipad patungo sa leeg ni Xingju. Pagkatapos, sa ilalim ng nagtatakang titig ni Xingju, binaril nila ang kwintas sa leeg ni Xingju. Kasunod ng pagpasok ng malaking bilang ng mga light blades, ang tila ordinaryong kwintas ay talagang kumikislap na may mahinang ningning. Nang makita ang eksenang ito sa kanyang harapan, biglang naging abnormal si Xingju. Hindi lamang niya nailigtas ang kanyang buhay, ngunit natuklasan din niya na ang tila ordinaryong kwintas ay talagang nakakakuha ng mga light blades. Nangangahulugan din ito na ang kwintas ay hindi simple. Mayroon nga itong espesyal na kakayahan, at talagang nauugnay ito sa essence of martial arts. Buzz. Sa sandaling ito, isa pang malaking bilang ng mga light blade ang bumaril patungo kay Xingju. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang kahit kititing na bakas ng takot sa mukha ni Xingju. Sa kabaligtaran, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Gustong-gusto niyang malaman kung paano magbabago ang kwintas pagkatapos ma-inject ng light blades. Creak. Sa tuwa ni Xingju, tulad ng dati, nang lapitan siya ng mga light blades, bigla silang nagiba ng direksyon. Pagkatapos magsipilyo sa katawan ni Xingju, sila ay itinurok sa kwintas. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ni Xingju na mas maraming essence of martial arts ang nagsimulang lumapit sa kanya. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Xingju. Tila ang essence of martial arts na ito ay walang katalinuhan. Parang pinatawag sila ng kwintas. Gayunpaman, gumawa din si Xingju ng isa pang natuklasan. Matapos gamitin ang mga light blades ng napakaraming beses, ang mga katawan ng essence of martial arts ay nagsimulang maging ilusyon. Sa huli, sila ay talagang ganap na nawala. Hindi nakakagulat na ang pag-atake ay napakalakas. Ito pala ay paraan ng pakikipaglaban na umuubos ng buhay ng isang tao. Nakatingin sa nawawalang essence of martial arts, sinabi ni Xingju na may mahinang ngiti. Sa sandaling ito, masasabing labis na nasasabik si Xingju. Habang ang isang malaking bilang ng mga light blades ay na-injected sa kwintas, ang liwanag na ibinubuga ng kwintas ay naging mas maliwanag.
At alam din ni Xingju na kapag ang kwintas ay nakaipon ng sapat na enerhiya, tiyak na magti-trigger ito ng isang bagay. Ito ay maaaring maging isang kayamanan o isang espesyal na kakayahan. Sa madaling salita, ang unang Pavilion Master ay tiyak na may mga dahilan kung bakit iniwan ang kwintas na ito. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Ang mga light blades na pumupuno sa kalangitan ay patuloy na lumilipad patungo kay Xingju. Sumasayaw sa langit ang tuloy-tuloy na mga talon ng liwanag, na parabang nabuo sa kuweba ang isang bagyo ng mga magagaan na talem. Sumasayaw sa kalangitan ang magagandang light blades, at ang nakasisilaw na ningning ay nakatutok sa mga mata ni Xingju. Naging dahilan ito upang si Xingju ay hindi maglakas loob na buksan ang kanyang mga mata, at sa halip, umasa siya sa kanyang soul energy upang maramdaman ang lahat sa paligid niya. Sa paglipas ng panahon, natuklasan din ni Xingju na tiyak na mayroong tiyak na halaga ng essence of martial arts sa ikatlong palapag. Iyon ay dahil habang ang liwanag ng kwintas ay lumiliwanag at lumiwanag, ang natitirang essence of martial arts ay lumiliit din. Sa huli, kakaunti lang ang essence of martial arts na kamakawi pa rin ng mga light blades kay Xingju. Buzz. Buzz. Nang maubos at mawala ang huling essence of martial arts, lalong nagningning ang liwanag ng kwintas. Napakaliwanag nito na kahit si Xingju ay hindi maimulat ang kanyang mga mata. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 143, Huwag Magbutas. Tuwang-tuwang ibinaba ni Xingju ang kwintas at maingat na sinuri ito. Sa hitsura nito, ang enerhiya ng martial essence sa kuweba ay dapat na ilipat lahat sa kwintas. Sa makatuwid, gustong makita ni Xingju kung anong uri ng espesyal na kakayahan mayroon ang kwintas. Ngunit ang dahilan kung bakit walang magawa si Xingju ay maliban sa nakakasilaw na ningning, walang maramdamang kakaiba si Xingju dito. Dahil dito, labis na inis si Xingju. Hindi kaya. Sarado na ang pasukan sa Spirit Formation. Talagang sarado ang pasukan sa ikatlong palapag. Sa pagtingin sa pasukan na nawala na, ang bibig ni Xingju ay masasabing nabuo ang isang malaking O na hugis. Sa madaling salita, si Xingju ay nakulong dito. Forget it, forget it. Dahil ang kwintas na ito ay may kaugnayan sa Essence Temple. At saka, hindi ako natatakot sa mga pag-atake ng martial essence sa 3rd floor. Bakit hindi ako mamasyal? Baka may 4th floor. Ngunit pagkatapos na magulat sandali, si Xingju ay bigla ding natauhan. Kaagad pagkatapos, gumawa siya ng maliliit na hakbang at malayang naglakad sa ikatlong palapag. Ngunit pagkatapos ng maingat na paghahanap, walang magawa si Xingju na natuklasan na walang pasukan sa ika-4 na palapag sa ikatlong palapag. Isa pa, wala siyang nakitang martial essence, at wala rin siyang nakitang may kinalaman sa kwintas. Dahil dito, nanlumo si Xingju. Hindi niya mahanap ang pasukan sa ika-4 na palapag, at hindi rin niya mahanap ang espesyal na gamit ng kwintas. Higit pa rito, ang pasukan sa Spirit Formation ay sarado na. Hindi ba't ibig sabihin nito ay talagang makukulong si Xingju dito ng 2 taon? Buntong hininga. Pagkatapos ng walang magawang buntong hininga, umupo si Xingju sa lupa. Sa sandaling ito, hindi sumuko si Xingju. Sa halip, inaayos niya ang kanyang mga iniisip, sinusubukang maghanap ng bakas ng bakas. Tama, yung painting. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang nagkaroon ng inspirasyon si Xingju at nasasabik na sinabi. Dahil natuklasan na niya na ang kwintas ay hindi isang ordinaryong bagay, kung gayon ang pagpipinta ay hindi rin dapat isang ordinaryong bagay. Higit pa rito, ang dalawang item na ito ay naiwan ng unang Pavilion Master na magkasama, kaya maaaring mayroong isang uri ng koneksyon sa pagitan ng dalawa. Sa pag-iisip nito, hindi nagatubili si Xingju. Mabilis niyang kinuha ang scroll at naghanda na dahan-dahan itong buksan. Buzz. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Xingju ay nang lumitaw ang scroll sa Essence Temple, talagang umalis ito sa pulso ni Xingju at dahan-dahang lumutang sa hangin. Pagkatapos, nagsimula itong dahan-daang bumukas. Haha, may connection talaga. Si Xingju ay labis na nasasabik habang tinitingnan niya ang scroll na dahan-dahang nagbubukas sa kanyang harapan. Napuno ng umaasam ng ngiti ang mukha niya. Tuwang-tuwa siya na malapit ng mamukadkad ang mga bulaklak. Talagang gusto niyang malaman kung anong uri ng kayamanan ang iniwan ng unang Pavilion Master. Buzz. Buzz. Gayunpaman, tulad ng pagbukas ng scroll, ang enerhiyang naipon sa kwintas ni Xingju ay biglang sumabog at sumanib sa scroll. Habang nagsasama ang enerhiya, dahan-daang lumawak ang scroll. Sa huli, bago ang nagtatakang tingin ni Xingju, ito ay naging isang malaking scroll na 3 metro ang taas. Higit pa rito, nagsimulang maglabas ng mahinang liwanag ang balumbon. Sa dulo, ang liwanag ay naging lubhang nakasisilaw. Ang nakakasilaw na liwanag ay napakasilaw kaya hindi naglakas loob na tingnan ito ni Xingju. Langit-ngit creek. Bagamat nakapikit ang kanyang mga mata, ramdam pa rin ni Xingju ang liwanag sa kanyang harapan. Gayunpaman, pagkaraan ng maikling sandali, sa wakas ay hamina ang liwanag at muling iminulat ni Xingju ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nang imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, nagulat siya nang matuklasan na ang malaking scroll ay naging isang Spirit Formation Gate. Ang Spirit Formation Gate ay hugis parihaba na may scroll bilang pundasyon nito. Umikot ang madilim na pulang Spirit Formation, at tila may walang katapusang kapangyarihang lumalamon. Maging ang paligid ay bahagyang nagbago, na nagdulot ng takot sa mga tao. Mukhang ang sagot ay nasa likod nitong Spirit Formation Gate.
Sa pagtingin sa Spirit Formation Gate sa kanyang harapan, hindi nag-atubili si Xingju. Sa isang nasasabik na puso, tumalon siya sa Spirit Formation Gate. Kasabay nito, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang bomb alot sa katawan ni Xingju. Heavens, ano ang lugar na ito? Nang maramdaman ni Xingju na nawala ang mahigpit na kapangyarihan at iminulat niya ang kanyang mga mata, namangha siya nang matuklasan na siya ay nasa isang napakarilag na kagubatan. Ang mga puno sa kagubatan ay napakakaiba. Ang mga kulay rosas na putot ng puno ay mapuputing-puting dahon. Bukod dito, may ilang magagandang ibon na napakasarap na huni. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga paa ni Xingju, mayroong isang napakasimple at walang palamuti na landas ng graba. Napahaba ang landas hanggang sa dulo ng kagubatan bago naglaho. Ito na kaya ang ikaapat na palapag ng Sacred Essence Palace. Tinitingnan ng lahat ng nasa harapan niya, hindi makapaniwalang sinabi ni Xingju. Hindi niya akalain na magiging ganito kaganda ang ikaapat na palapag. Kung ikukumpara sa ikatlong palapag na puno ng panganib, isa lang itong paraiso. Sa isang naguguluhan ngunit nasa sabik na puso, si Xingju ay nagsimulang maglakad ng dahan-dahan sa daanan. Matapos maglakad ng ilang sandali, narinig ni Xingju ang tunog ng tubig na tumutulo sa malapit. Kaagad, pinabilis ni Xingju ang kanyang lakad, at sa wakas, nakita niya ang liwanag ng araw na sumisikat sa kanyang harapan. Nang lumabas si Xingju sa kagubatan, nagulat siya nang matuklasan niya na may malaking lawa sa harapan niya. Sa likod ng lawa ay isang matayog na bundok na libu-libong talampakan ng taas. Ang bundok ay kalahating bilog at ganap na napapalibutan ng lawa. Bukod dito, mayroong isang makapal na libong talampakan na talon na bumuhos mula sa tuktok ng bundok, na parang mga pilak na dragon ay nahuhulog sa lawa. Ang labis na ikinagulat ni Xingju ay mayroong isang maliit na isla sa gitna ng lawa. Sa isla, mayroong isang malaking tabletang bato. Bukod dito, tila may malaking bilang ng mga salita na nakaukit sa tapyas na bato. Nang makita ito, pinakalma ni Xingju ang kanyang nasasabik na emosyon at gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Tinapakan niya ang tubig sa lawa na nasa ilalim ng kanyang mga paa at sabay diretsyong sumugod sa maliit na isla. Habang papalapit siya sa maliit na isla, mas namangha si Xingju nang matuklasan na ang malaking stone tablet ay talagang puno ng mga treasure chest na bahagyang kumikinang. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Xingju na matuwa. Agad niyang binilisan ang takbo dahil alam niyang tiyak na puno ng walang katapusang kayamanan ng mga treasure chest. Ito ay, ang unang Pavilion Master. Matapos makatapak sa maliit na isla, hindi agad binuksan ni Xingju ang mga treasure chest. Sa halip, pumunta muna siya sa harapan ng tapyas na bato at binasa ang mga salita dito. Ito ay dahil alam ni Xingju na ang mga salitang ito ay malamang na naiwan ng unang Pavilion Master. Ang pangalan ko ay Yung Yufeng. Naabot ko ang Martial Master Realm sa edad na 12 at isa ng nangungunang eksperto sa kontinente ng Chanwu sa aking unang bahagi ng 40. Pagkatapos noon, dahil pagod na ako sa mga pagtatalo sa kontinente, pumunta ako sa Oshike's Empire na ito na may kaparehong pangalan sa akin at nagtatag ng Yufeng Pavilion. Malawakan din akong tumanggap ng mga disipulo na may layuning ibigay sa kanila ang lihim na kaalaman ng aking buhay. Gayunpaman, ang mga disipulo ay kulang sa kakayahan at walang mga natatanging henyo. Sa makatuwid, hindi ko tinanggap ang lahat. Sa halip, itinatag ko ang lugar na ito at iniwan ang yaman ng aking buhay dito, naghihintay para sa mga nakatakdang tao na mangolekta nito. Dahil maaari kang makapasok sa lugar na ito, nangangahulugan ito na dapat kang maging isang natatanging junior ng Yufeng Pavilion. Ang pagtitiwala sa yaman ng aking buhay sa iyo ay maituturing ding pagtupad sa isa sa aking mga hiling. Habang lumilipad ang mga linya ng mga salita, sa wakas ay nalaman ni Xingju ang ilang bagay tungkol sa unang Pavilion Master. Tulad ng nahulaan niya, ang unang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion ay talagang isang pambihirang tao. Isang nangungunang eksperto sa kontinente ng Chanwu, iyon ang pangunahing layunin ni Xingju. Nagpapasalamat si Disciple Xingju sa Pavilion Master. Matapos basahin ang mga salita sa stone tablet, ang maliit na mukha ni Xingju ay naging mas excited. Ang kayamanan ng buhay ng unang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Ano ang ibig sabihin nito? In short, yumaman na siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos magpasalamat sa Pavilion Master, si Xingju ay nagmamadaling naglakad papunta sa stone tablet at isa-isang binuksan ang mga treasure chest. Sa tuwing magbubukas siya ng treasure chest, mas magiging excited si Xingju. Sa huli, maging ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. May kabuuang 20 treasure chests dito. Sa mga treasure chest na ito, bukod sa iba't ibang high-grade na table tasks, nandoon din ang lahat ng treasured martial skills ng Yufeng Pavilion. At saka, lahat sila ay Earth-class martial skills. Gayunpaman, karamihan sa mga martial skill na ito ay mababang uri ng Earth-class at walang silbi kay Xingju. Ang tanging maganda ay ang Imperial Wind Technique, ngunit natutunan na ito ni Xingju. Bagamat walang silbi ang martial skills, naglaway si Xingju dahil sa mga table tasks. Mayroong kabuuang higit sa 3,000 mga table tasks. Ang pinakamababang grado ay Earth Class Low Grade at ang pinakamataas na grade ay Earth Class High Grade. Bagamat walang maalamat na Sky Class na tableta, sapat na iyon para maging labis na kasabik si Xingju. Matapos walisin ang lahat ng mga item sa mga treasure chests, hindi kaagad umalis si Xingju sa isla.
Sa halip, nagpatuloy siya sa paghahanap ng iba pang kayamanan. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng ilang sandali, si Xingju ay wala ng ibang kayamanan. Kaagad, ginamit ni Xingju ang kanyang soul power para hanapin ang buong espasyo. Gayunpaman, wala pa rin siyang mahanap na espesyal. Kung mayroong isang bagay na espesyal, ito ay ang malaking stone tablet. Bakit ang stone tabletang ito ay nagbibigay sa aking kaluluwa ng isang espesyal na pakiramdam? Pumunta si Xingju sa harap ng stone tablet na puno ng kalituhan ang mukha. Dahil sa mata, ang stone tablet na ito ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong bato. Isa lang itong ordinaryong bato, hindi man lang malalim na bato. Panginoon Pavilion Master, mangyaring patawarin ang disipulong ito sa pagiging bastos. Sa sandaling ito, biglang bumaril ang palad ni Xingju at bumagsak sa stone tablet. Gustong subukan ni Xingju kung ang stone tablet na ito ay talagang isang ordinaryong bagay. Bang! Ha! Hindi lang nabasag ni Xingju ang stone tablet, ngunit nakaramdam din siya ng pamamanhid na sakit sa kanyang palad. Nang makita ito, nagliwanag ang mukha ni Xingju sa pananabik. Ang katawan ng isang cultivator ay walang kapantay na malakas, lalo na nang maabot ni Xingju ang antas ng martial god. Kahit na ito ay isang malalim na bato o isang malalim na bakal, kayang basagin ito ni Xingju gamit ang isang palad. Gayunpaman, hindi lamang hindi nagawang ilipat ni Xingju ang stone tablet, ngunit maaari rin itong makapinsala kay Xingju. Ito ay sapat na upang patunayan na ang stone tablet na ito ay hindi simple. Dong, dong, dong. Pa. Pagkatapos nito, umikot si Xingju sa stone tablet at maingat na pinag-aralan ito. Minsan, kinakatok niya ito para tingnan kung may mga sekretong mekanismo. Minsan, tinatapik-tapik niya ito para tingnan kung may kakaiba. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating araw ng maingat na pag-aaral, masasabing pinag-aralan ni Xingju ang stone tablet mula sa itaas hanggang sa ibaba, ngunit wala pa rin siyang mahanap na espesyal. Buntong hininga. Medyo napagod si Xingju at bumagsak sa lupa. Walang magawa siyang bumuntong hininga. Ang stone tablet na ito ay malinaw na napaka-espesyal, ngunit ito rin ay tila napakakaraniwan. Dahil dito, naramdaman ni Xingju na walang magawa. Naisip niya sa kanyang sarili, maaring ang unang Pavilion Master ang gumawa ng batong tabletang ito ng napakatibay dahil natatakot siyang may makasira sa kanyang mensahe. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 144, ang pagpapala ay isang sumpa. Sa madaling salita, hindi mahanap ni Xingju ang misteryo ng stone tablet, ngunit ayaw niyang sumuko. Bagamat marami na siyang nakuhang tableta sa pagkakataong ito, masasabing sagana ang kanyang ani. Gayunpaman, ang unang Pavilion Master ay dating isang rurok na dalubhasa sa kontinente. Bilang isang peak expert ng kontinente, pilsman nito o ang martial skills na naiwan niya, wala ni isa sa kanila ang nakarating sa maalamat na Heaven Tier. Bukod dito, hindi siya nag-iwan ng cosmic artifact. Sinasabing ang Swimming Dragon Sword ng Pavilion Master ay isang maalamat na spiritual artifact, ngunit hindi niya ito mahanap dito, kaya natural na medyo nadismaya siya. Tahimik na nakahiga sa damuhan, ginamit ni Xingju ang kanyang mga kamay bilang unan at tumingin sa malaking stone tablet. Hindi pa rin sumuko si Xingju at hinahanap ang misteryo. Habang unti-unting lumipas ang panahon, unti-unting gumagalaw ang araw sa espasyong ito. Sa huli, lumipat ito sa likod ng stone tablet. Sa ilalim ng pag-iilaw ng sikat ng araw, ang batong tableta ay mukhang kaakit-akit. Gayunpaman, alam ni Xingju na ito ay sikat ng araw lamang. Gayunpaman, kung titingnan ito sa ganitong paraan, ito ay talagang medyo misteryoso. Barrier. Baka may barrier sa paligid nitong stone tablet. Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Xingju at umupo. Sa sandaling ito, isang sinag ng pag-asa ang nag-alab sa kanyang puso, at iyon ay maaaring tinatakan ng Pavilion Master ang tunay na kayamanan sa batong ito. Kung talagang may hadlang, maaaring gamitin ni Xingju ang Jade Pendant na iniwan sa kanya ng kanyang ama para basagin ang harang ng stone tablet na ito. Sa pag-iisip tungkol dito, mabilis na kinuha ni Xingju ang kanyang sariling Jade Pendant at nagsimulang magtanim ng malakas na soul strength dito. Sa pagbubuhos ng soul strength, nagsimulang umikot ang kakaibang light body sa Jade Pendant. Kaagad pagkatapos, dumating si Xingju sa harap ng stone tablet at tinapik ito ng Jade Pendant. Sa sandaling madikit ang Jade sa stone tablet, ang kakaibang enerhiya ay talagang na-drill sa stone tablet. Ang biglaang eksenang ito ay nagpasaya kay Xingju. Ibig sabihin, tama ang hula niya. May nakalagay ng selyo sa tapyas ng bato. Duong. Matapos makapasok ang mga light body sa stone tablet, ang stone tablet ay nagsimulang manginig ng marahas. Pati ang isla ay yumanig kasama nito. Nang makita ito, si Xingju ay nagmamadaling umatras, labis na natatakot na siya ay madawit. Sa pagtingin sa nanginginig na tabletang bato, si Xingju ay labis na nasasabik at ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Anong uri ng kayamanan iyon? Isang heaven rankang pil o isang heaven rankang martial technique? Ito ba ay isang mataas na uri ng treasured na sandata, o isang maalamat na sandata ng espiritu? Sa sandaling ito, sinusubukan ni Xingju na alamin kung ano iyon. Ano man iyon, dahil maaari itong eye shield ng Pavilion Master, ito ay dapat na isang walang katulad na kayamanan. Duong.
Sa sandaling ito, ang malaking tabletang bato ay biglang nabasag, at hindi mabilang na mga piraso ng bato ang lumipad sa buong kalangitan. Kasabay nito, isang madilim na pulang gas ang tumaas mula sa ilalim ng stone tablet. Ito ay tulad ng isang pagsabog ng bulkan, at tulad din ng isang dragon na umuusbong mula sa dagat. Sa huli, napuno nito ang kalangitan sa itaas ng maliit na isla. Shitty. Gayunpaman, nang lumitaw ang gas na ito, ang katawan ni Xingju ay hindi maiwasang manginig. Sa sandaling ito, talagang naramdaman niya ang isang napakalakas na presyon mula sa gas na ito, at isang napakalakas na pakiramdam ng panganib. Sa wakas nakalabas na ako, nakalabas na rin ako, hahaha. Sa sandaling ito, mula sa umiikot na madilim na pulang gas, biglang lumabas ang isang nakakatakot na boses. Medyo paus at kakaiba ang boses na ito. Sa madaling salita, ito ay lubhang kasamaan. Kasamaan. Tama, ito ay masama. Bukod dito, ito ay lubhang kasamaan. Sa pamamagitan pa lamang ng marinig ang boses na ito, mararamdaman ng mga tao na malamig at nanginginig ang kanilang dugo. Nang lumabas ang boses na ito, mas natulala si Xingju. Naisip niya sa kanyang sarili, maaari kayang nagpakawala ako ng isang maalamat na demonyo. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumalikod si Xingju at gustong umalis ng tahimik. Little Devil, ikaw ang pinakawalan ko. Sa sandaling ito, sa loob ng rolling gas, dalawang nakakatakot na puting ilaw ang biglang kumislap at bumaril patungo kay Xingju. Ang alagad ng Yufeng Pavilion, si Xingju, ay nagbibigay galang sa nakatatanda. Nang makita ito, nagmamadaling yumuko si Xingju sa lupa at magalang na nagsabi. Bukod dito, sinadya niyang binanggit ang pangalan ng isang disipulo ng Yufeng Pavilion, na gustong gamitin ang pangalan ng Yufeng Pavilion para supilan ang taong ito. Disciple of Yufeng Pavilion. Well, very good. Iniligtas mo ako, kaya dapat kitang gantihan. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, isang tinig na puno ng kasamaan ang muling lumabas mula sa gas. Bagamat sinabi nito na gusto nitong bayaran si Xingju, sa ilang kadahilanan, nakaramdam pa rin si Xingju ng matinding pagkabalisa. Lubhang hindi mapalagay. Well, I've decided. Bilang kabayaran, ikaw ang unang kakainin ko pagkatapos mabuklod ng daan-daang taon. Sa sandaling ito, may sinabi ang misteryosong nilalang na nagpang-inag kay Xingju. Bilang unang pagkain. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ibig sabihin noon ay lalamunan siya nito? Sa pag-iisip nito, nagmamadaling ginamit ni Xingju ang Imperial Wind Technique, gumawa ng malaking hakbang, at nagsimulang tumakbo patungo sa pasukan. Haha, puny human, sa tingin mo makakatakas ka. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tinig na puno ng panunuya ang lumabas mula sa gas. Kasabay nito, mas nabigla si Xingju nang makitang hindi na makagalaw ang kanyang katawan. Special na kapangyarihan. Ito ay talagang special na kapangyarihan. Ang misteryosong nilalang na ito ay umabot na sa antas ng Battle Monarch. Maaaring ito ay isang king rank magical beast. Roar. Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong na umalangaw sa buong langit at lupa ang umalangaw mula sa loob ng gaseous substance. Nang umalangaw ang boses na ito, maging ang kalmadong ibabaw ng lawa ay nagsimulang umikot. Kasunod nito, ang dark red gaseous substance ay nagtransform sa isang mahabang haligi ng hangin habang ito ay marahas na umakyat patungo sa punishment technique. Hindi naman ako malas ng ganito, diba? Bagamat ang kanyang katawan ay nakulong, naipalaganap pa rin ni Xingju ang kanyang espiritual na lakas. Sa makatuwid, malinaw na naramdaman ni Xingju na ang misteryosong nilalang ay kasalukuyang nagmamadali patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Tumilingipit. Gayunpaman, nang maramdaman ni Xingju na malapit na siyang mamatay, ang kwintas sa kanyang leeg ay biglang kumislap ng madilim na asul na liwanag, at naging hindi mabilang na makapal na dark blue na gas na marahas na lumabas. Sa huli, marahas itong umahan patungo sa madilim na pulang haligi ng hangin. Tumili ng tili-tili sumirit. Ang malalim na asul na gaseous substance ay parang ilang matibay na lubid na mahigpit na pumulupot sa madilim na pula na gas na substance. Sa sandaling ito, ang hindi mapapantayang malakas na dark red gaseous substance ay tumigil at maging ang aura nito ay unti-unting bumababa. Song Yufeng, bastard ka. Ang Panginoong ito ay sinamahan ka sa labanan sa loob ng 12-dosenang taon. Hindi ka lang nagpapasalamat, ngunit gusto mo ring ay sila ang Panginoong ito bilang espiritu ng sandata. Dahil nabigo ang selyo, tinatakan mo ang Panginoon na ito dito. Isa kang halimaw na may mukha ng tao. Hayop ka. Sa sandaling ito, isang tinig na puno ng puot at hindi pagpayag ang biglang nagmula sa loob ng madilim na pulang gas. Patuloy itong umaalingaw sa pagitan ng langit at lupa, na patuloy na umaalingaw. Song Yufeng. Nakipaglaban ng 12-dosenang taon. Hayop. Ang mga salita ng misteryosong nilalang ay natural na narinig ni Xingju. Agad na tumakbo ang kanyang imahinasyon. Nakarating din si Xingju sa conclusion na ang mahiwagang nilalang na ito ay malamang na ang nilalang sa painting na tinapakan ng Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Creak, 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 creak. Ngunit sa sandaling ito, ang gas na marahas na lumabas mula sa kwintas ay talagang lumundag sa madilim na pulang gas, at ang madilim na pulang gas ay nagsimulang mawala. Kasabay nito, ang nagbubuklod na puwersa na naramdaman ni Xingju ay nawala din sa isang iglap. Nakaligtas ako.
Nang maramdaman niyang malaya na siya, medyo natuwa si Xingju. Pagkatapos, agad niyang ibinaling ang tingin sa kinaroroonan ng stone tablet. Ito ay, nang ilibat ni Xingju ang kanyang tingin patungo sa maliit na isla, walang kakaiba maliban sa isang malaking piraso ng graba. Ngunit sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang makitang sa likod ng isang malaking piraso ng graba, mayroong talagang isang napaka-cute na bata. Ang bata ay mukhang mga 3 taong gulang lamang, ngunit ang kanyang balat ay madilim na pula. Ang labis na ikinagulat ni Xingju ay mayroong 2 maliit na anteni sa ulo ng bata, at siya ay may suot na gintong tela na bag, na nagpa-cute sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, sa paligid ng katawan ng bata, mayroon talagang mga lubad na nagniningning na may madilim na asul na liwanag. Sa pagtingin sa bata, sa sandaling ito, alam din ni Xingju na ang batang ito ay dapat ang misteryosong nilalang na gustong kainin si Xingju ngayon lang. Gayunpaman, ang batang ito ay walang anumang malakas na aura. Bukod sa medyo kakaibang anyo, parang ordinaryong bata lang, wala ni Katie Ting na pinagkaiba. Kay, little friend, anong pangalan mo? Sa sandaling ito, lumapit si Xingju sa tabi ng bata, bahagyang tinapik ang ulo ng bata, at nagtanong ng pabiro. Bagamat sa sandaling ito, alam ni Xingju na malamang na ito ang misteryosong nilalang ngayon, hindi siya natatakot dito. Little brat, sino ang tinatawag mong little friend? Mag-ingat ka na hindi kita kainin sa isang kagat. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang bata ay nagpanggap na mabangis, gamit ang malambing na boses na iyon na parang bata upang makipag-usap kay Xingju ng mabangis. Gayunpaman, ang isang kaaya-ayang boses ng bata, kasama ng napakagandang itsura, kahit anong tingin nito, si Xingju ay nakaramdam ng labis na pagmamahal sa gayong bata. Kehe, kainin mo ako. Sige, papakainin kita. Nang makita ito, tumawa si Xingju, pagkatapos ay umupo kaagad sa tabi ng bata, iniunat ang kanyang kamay sa harap ng bata, sinadyang hayaang kumagat ang bata. Amo, at ang batang ito ay hindi nagpapigil, ibinuka ang kanyang maliit na bibig, at talagang kinagat ang kamay ni Xingju. Ah, bastard, maldita kang bata, kung may lakas ka ng loob, bitawan mo ako, tingnan mo kung hindi kita kakainin ng buhay. Gayunpaman, pagkatapos na kumagat ang batang iyon kay Xingju, ang kanyang maliliit na ngipin ay sumasakit, pagkatapos ay agad na nagsimulang sumigaw kay Xingju. Dapat malaman ng isang tao na ang katawan ni Xingju ay maihahalin tulad sa Darksteel, ngayong isa na lamang siyang ordinaryong bata, paano nagagawang kagatin niya ang katawan ni Xingju, puro ito naghahanap ng gulo. Sabi ko, little brat, nabuhay ka ng mahigit 100 taon, di ba? Bakit ang tulalo mo? Bitawan mo ako, kainin mo ako. Hindi ako ganoon katanga. Iniunat ni Xingju ang kanyang mga kamay, na may masamang tingin habang kinakausap ang bata. Pagkatapos noon, nagkunwaring mabangis si Xingju at sinabi sa batang iyon. At saka, mas naiintindihan mo ang kasalukuyang sitwasyon. Kung hindi mo ako masunurin, mag-ingat ka na bugbugin kita. Pagkatapos noon, nagpanggap si Xingju na mabangis at sinabi sa batang iyon. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang batang iyon ay hindi nagkaroon ng kahit katiting na takot, gumuso ang kanyang maliit na bibig, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang maliit na mukha sa gilid, isang mukha na nakapout sa galit, ito ay sobrang cute. Sige, ilang daang taon ka nang hindi kumakain, nakakaawa na, bibigyan ka ni kuya ng masarap kainin. Sa pagtingin sa itsura ng batang iyon, naramdaman ni Xingju na ito ay napakasaya, pagkatapos ay agad na iwinagayway ang kanyang manggas, at lahat ng uri ng masasarap na pagkain ay lumitaw, sa wakas ay lumapag sa harap ng bata. Diyos digmaan Azura. Kabanata, tawagin mo akong Little Dragon. Lahat ng uri ng kakanin ay inilapag sa harapan ng bata, at ang mabangong amoy ng pagkain ay nagpaningning sa mga mata ng bata, at hindi niya maiwasang mapalunok. Gayunpaman, dahil nakatali siya ng mahigpit ng kakaibang lubid, hindi siya makakain. Nakatitig lang siya sa hindi mabilang na mga kasarapan, at napakaraming laway ang umaagos mula sa kanyang bibig. Halika, buksan mo ang iyong bibig. Nang makita ni Xingju ang ekspresyon ng bata, naramdaman ni Xingju na medyo nakakatawa ito, at pagkatapos ay kinuha niya ang isang delicacy at dinala ito sa bibig ng bata. Ama, matapos makita ang aksyon ni Xingju, makahulugang tiningnan ng bata si Xingju, at pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at nagsimulang kumain. Sarap na sarap siyang kumain, at napakaraming mantika ang nakasabit sa kanyang bibig, na nagpapakyut sa kanya. Gusto ko yan, gusto ko yan. Patikim muna ako nito. Patikim yan. Gayunpaman, ang hindi nakapagsalita kay Xingju ay ang bata ay hindi magalang, at talagang inutusan si Xingju na parang isang utusan. Dahil ayaw ni Xingju na makipagtalo sa kanya, kaya lang niyang gawin ang sinabi niya, at pinakain siya ng pagkain na gusto niya. Sa kanyang magandang gana, at sa kanyang napakalalim na sikmura, mabilis niyang kinain ang lahat ng masasarap na pagkain sa lupa, at si Xingju ay walang pagpipilian kundi ilabas ang lahat ng pagkain na nakaimbak sa kanyang storage bracelet at pakainin siya. Gulp. Mukhang mabait kang tao, kung ganun, napagdesisyonan kong huwag muna kitang kainin. Sige, tulungan mo muna akong tanggalin itong nakapuot na rope seal. Matapos kainin ang lahat ng pagkain sa storage bracelet ni Xingju, ang bata ay naglabas ng nasisiyahang dumighay, at ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan.
Pagkatapos ay nagpout siya at sinabi kay Xingju. Tanggalin ang selyo. Paano? Hindi ko alam kung paano. Matapos marinig ang mga salita ng bata, si Xingju ay natigilan, pagkatapos ay sumagot siya ng blanko ang mukha. Hindi alam ni Xingju kung ano ang silang rope. Kahit na alam niya kung paano tanggalin ang tali, hindi ito kakalagan ni Xingju. Natatakot siya na ang bata ay maging halimaw mula sa dati at kainin siya. Kung hindi mo alam kung paano sirain ang selyo, bakit mo ako tinatakan? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang bata ay umirap ng galit. Kung gusto mo akong kainin, bakit hindi kita selyuhan? Ngunit pagkatapos ay muli, hindi ako ang nagselyo sa'yo. Sariling reaksyon ng kwintas iyon. Nagpakita ng inosenteng tingin si Xingju na parang walang kinalaman dito at galit na sumagot. Ito ang katotohanan. Di man iyan ay ang Song Yufeng. Ang bastos na ito. Anong kasuklam-suklam? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagsimulang magmura muli ang bata. Sige, dahil ang kwintas na ito ay makatatak sa iyo, dapat may paraan para masira ang selyo. Basta't masunurin ka, maaari kong pag-aralan ito. Hanggat ako ay makakahanap ng paraan upang masira ang selyo sa hinaharap, natural na pakawalan ka. Nang makita ang bata na ganito, si Xingju ay wala ring magawa. Seryoso ka, hindi ka nagsisinungaling sa akin ha. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, tumingin ang bata kay Xingju na puno ng pag-asa. Habang kinukusot niya ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig, may bakas ng pagkainosente ng bata. Gayunpaman, hindi malilinlang si Xingju sa kanyang cute na itsura, dahil alam ni Xingju na ang batang ito ay isang matandang halimaw na nabuhay ng hindi bababa sa ilang daang taon. Kung siya ay pabaya, baka hindi niya alam kung paano siya namatay. Oo naman, pero dapat masunurin ka. Pinaikit ni Xingju ang kanyang mga mata at nakangiting saad. Ano ang ibig sabihin ng masunurin? Nagmamadaling tanong ng bata. Ang masunurin ay likas na nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang aking sinasabi. Una, sagutin mo ang ilang tanong ko. Ang unang tanong, sino ka? Tumingin si Xingju sa isang kuya at nakangiting sinabi. Bakit mo ito tinatanong? Privado ko ito, hindi komportableng sabihin sa iyo. Pinandilatan ng bata si Xingju at galit na sabi. Privado mo, hindi ako interesado. Gusto ko lang malaman kung ano ang pangalan mo at kung paano ka tatawagan sa hinaharap. Nakikita ang ekspresyon ng bata, walang pakialam na sumagot si Xingju. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Tingin mo ba 3 taong gulang akong bata? Inilibot ng bata ang kanyang mga mata kay Xingju at sumagot. Kung ganoon nga, pangalan lang ang maibibigay ko sa'yo. Dahil pulang-pula na kayong lahat, Xiao Hong na ang itatawag ko sa'yo mula ngayon. Nang makita ito, sinagot ni Xingju ang sarili niyang tanong. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang tumango. Halatang nasiyahan siya sa naisip niyang pangalan. Pa, Xiao Hong, ano yun? Sa tingin mo ba ako ay isang maliit na babae? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, nanlaki ang mga mata ng bata at nagsimula siyang magmura. Oh, naglakas loob ka pa ring magsalita pabalik. Gusto mo bang matali sa lubad na ito ng spirit formation sa buong buhay mo? Nakikita iyon, biglang binawi ni Xingju ang nakangiting mukha at sadyang nagsalita na may malamig na ekspresyon. Ha? Tawagin mo na lang akong Xiaolong. Nang makitang tila galit na galit si Xingju, dahan-daang sinabi ng bata pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Xiaohong. Xiaolong. Pareho lang iyon. Sige, Xiaolong ang itatawag ko sa'yo. Nang makitang nakompromiso ang bata, nakangiting sabi ni Xingju. Sige, malapit na ang oras. Dapat na tayong umalis sa lugar na ito. Hindi ka maaaring lumabas para makita ang mga tao sa ganitong estado. Kaya, maaari ka lamang manatili sa aking storage bracelet. Kapag may time, ilalabas kita para makalanghap ng sariwang hangin. Pagkatapos magsalita, hindi nakinig si Xingju sa opinyon ng Xiaolong. Agad niyang ikanaway ang manggas at ipinasok ang bata sa storage bracelet. Pagkatapos, tumalikod siya at naghanda na umalis sa isla. Hey, little brat, nakalimutan mo ba ang tungkol sa kayamanan? Sa sandaling ito, biglang tumunog ang boses ng bata sa puso ni Xingju. Sino? Sino ang kausap ko? Pagkatapos marinig ang boses na ito, hindi napigilan ni Xingju na tumalon sa takot. Ang boses na ito ay hindi nagmula sa labas ng mundo, ngunit mula sa puso ni Xingju. Kaya, natural, medyo natarante si Xingju. Walang kwentang bata, ako ang kausap mo. May koneksyon sa akin ang kwintas na iyon. Kaya, sa ngayon, magagamit ko ang kwintas na iyon para makita ang labas ng mundo. Gayon din, magagamit ko ang kwintas na ito para magkaroon ng espiritual na koneksyon sa iyo. Sa sandaling ito, muling tumunog ang boses ng bata. Anong kayamanan? Matapos marinig ang mga salita ng Xiaolong, nag-react si Xingju at agad na nagtanong. Sa sandaling ito, muling pinaalalahanan siya ng boses ng bata. Pumunta ka at tumingin sa malalim na hukay kung saan ako natatakan. May balumbon doon. Ang balumbon na iyon ang pinakadakilang kayamanan sa espasyong ito. Ano ang silbi nitong sirang balumbon? Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju at tumalon sa malalim na hukay. Sure enough, may nakita siyang punit-punit na papel sa loob. Ngunit gaya nga ng sinabi ng bata, ito ay talagang isang punit-punit na papel. Kinagat ni Xingju ang kanyang mga labi at sinabing,
Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang Xiaolong ay nanunuya. Brat, ikaw ay talagang isang brat. Hindi mo pa nakikita ang mundo. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang Xiaolong ay nanunuya. Kung gayon, sabihin mo sa akin, anong kayamanan ito? Sa sandaling ito, muling tumunog ang boses ni Xiaolong. Ibuhos mo ang iyong martial chi sa scroll at malalaman mo ang lalim. Oh, matapos marinig ang paalala ng bata, biglang naalala ni Xingju ang scroll na nakuha niya sa Oshiki's Empire. Sa katunayan, ang scroll na iyon ay magbabago lamang pagkatapos ibuhos dito ang martial chi. Sa pag-iisip nito, sinimulan ni Xingju na ibuhos ang martial chi sa scroll. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng bata, pagkatapos ibuhos ang martial chi sa scroll, may ilang pattern na lumitaw sa scroll. Ang ikinagulat ni Xingju ay ang mga pattern sa scroll ay talagang may ilang pagkakatulad sa mayroon siya. Bata, ano ang silbi nitong scroll? Matapos matuklasan ang lalim, nagmamadaling nagtanong si Xingju. Sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na ang larawang ito ay isa ring hindi kumpletong mapa. Bukod dito, ito ay lubos na katulad ng mayroon siya. Ayon sa pagtatansya ni Xingju, ang dalawang hindi kumpletong mapa na ito ay isang mapa. Gayunpaman, para kay Xingju, ang pinakagusto niyang malaman ay ang paggamit ng scroll na ito. Ang scroll na ito ay nakuha ni Song Yufeng sa isang sinaunang site. Ayon kay Song Yufeng, ang scroll na ito ay malamang na isang mapa ng kayamanan. Sa madaling salita, ang scroll na ito ay napakaluma. Tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Dahan-daang sumagot ang Xiaolong. Nako, ganyan pala. Matapos marinig ang mga salita ng Xiaolong, ang mukha ni Xingju ay naging medyo nasasabik dahil nakikita niya na ang scroll ay halos nahahati sa 4 na piraso. Ngayon na nakakuha siya ng 2 piraso, kung nakakuha siya ng isa pang 2, nangangahulugan ito na makakakuha siya ng mapa ng kayamanan. Paanong hindi nito nasasabik si Xingju? Matapos panatilihin ang mapa ng kayamanan, dumiretso si Xingju sa direksyon kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, nang pumasok si Xingju sa madilim na pasukan ng boundary, nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nagulat siya nang matuklasan niyang hindi siya bumalik sa ikatlong palapag. Sa halip, diretso siyang nakarating sa labas ng Essence Temple. Ano ang nangyayari? Sa pagtingin sa malaking pasukan ng Essence Temple sa likod niya, si Xingju ay nalilito. Logically speaking, dapat ay bumalik na siya sa ikatlong palapag. Bakit siya bumalik dito? Ano ang ibig mong sabihin kung ano ang nangyayari? Ang mga bagay na naiwan ni Song Yufeng ay nakuha mo na. Simula ngayon, hindi nabubuksan ang ikatlong palapag, kaya huwag mo nang isipin ang pagbabalik sa espasyong iyon sa hinaharap. Tila napansin ni Xiaolong ang pagkalito ni Xingju at nagpaliwanag. Nakikita ko, matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, biglang namulat si Xingju. Kaagad pagkatapos, hindi niya maiwasang humanga sa mga pamamaraan ng unang henerasyong Pavilion Master. Pagkatapos ng kaunting buntong hininga, dirdiretso siyang naglakad patungo sa kanyang Jade Cloud Palace. Pagkatapos bumalik sa Jade Cloud Palace, hiniling muna ni Xingju ang isang utusan na maghanda ng maraming masasarap na pagkain, at pagkatapos ay itinapon ang lahat sa kanyang storage bracelet. Pagkatapos, pinasok niya ang storage bracelet para pakainin ang Xiaolong. Sa katunayan, kahit na ang Xiaolong ay hindi kumain ng 100 taon, maaari pa rin itong mabuhay ng maayos. Gayunpaman, mahilig itong kumain, mahilig kumain. Kaya naman, walang pagpipilian si Xingju kundi bigyan ito ng kasiyahan. Kahit na ang kapangyarihan ng Xiaolong ay selyado na, alam ni Xingju na ito ay isang mahiwagang hayop na nakipaglaban sa unang henerasyong Pavilion Master sa loob ng mga dekada. Dapat alam nito ang maraming bagay. Hanggat nakakasama niya ito, tiyak na makakatulong ito sa kanya sa maraming paraan sa hinaharap. Sa mga sumunod na araw, ang Xiaolong ay abnormal ding tahimik. Maliban sa pagpasok ni Xingju sa storage bracelet para pakainin ito, magsasalita lang ito ng ilang salita kay Xingju. Alam ni Xingju na dapat itong may sama ng loob kay Xingju, ngunit walang pakialam si Xingju. Sa halip, hiniling niya sa mga katulong na maghanap ng lahat ng uri ng masasarap na pagkain at ibalik ito para makakain ng Xiaolong. Iyon ay dahil sa hula ni Xingju na dahil ang Xiaolong ay nagawang makipaglaban sa unang henerasyong Pavilion Master sa loob ng mga dekada, nangangahulugan ito na hindi ito isang mabangis na mahiwagang hayop. Kaya lang sa ilang kadahilanan, hindi ito nagtiwala kay Xingju. Gayunpaman, naniniwala si Xingju na balang araw, magagawa niyang baguhin ang Xiaolong at gagawin itong gumana para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Xiaolong ay nagtataglay ng lakas ng isang Battle King. Sa mga araw na ito, hindi na natiling walang ginagawa si Xingju. Paminsan-minsan, pumupunta siya sa lugar ni Senior Fang at nakikipag-chat sa kanya. Si Xingju ay labis na nagmamalasakit sa kanyang Panginoon, at bihira para sa kanya na magkaroon ng pagkakataong makasama siya. Sa makatuwid, gustong ipakita ni Xingju ang kanyang pagiging anak sa kanyang amo. Kung hindi, kapag lumabas si Senior Fang upang maglakbay muli, si Xingju ay hindi makakahanap ng sinumang pagpapakitaan ng kanyang pagiging anak. Isang araw, sa sandaling magising si Xingju, umupo siya sa kanyang kama at sinimulan ang kanyang pang-araw-araw na pagtatanim.
Matapos maging martial god si Xingju, kahit na pinahintulutan siya ng soul devouring art na sumipsip ng martial energy sa napakabilis na bilis, medyo magtatagal pa rin si Xingju para makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nakaramdam si Xingju ng nasusunog na sensasyon sa kanyang dibdib. Pagkatapos, isang buga ng puting usok ang lumabas mula sa kanyang dibdib, at ang puting usok ay napalitan ng ilang salita sa harap ni Xingju. Oshike's Empire, Death Mountain Range. Ilang sandali pa, unti-unting nawala ang puting usok. Xiao Chen. Sa pagtingin sa gas, hindi maiwasan ni Xingju na mataranta. Ito ay dahil ang communication talisman na ito ay ibinigay sa kanya ni Xiao Chen bago siya umalis sa Netherworld Empire. Noong una, nagkasundo sila na hahanapin niya sina Xiao Chen at Senior Kang pagkatapos niyang marating ang Martial God Realm. Ngunit ngayon, si Xiao Chen ang nagkusa na hanapin siya. Nangangahulugan ito na dapat may nangyari.